Tatlo lang ang sumipot sa 41 vlogger na inibitahan ng Tri-Committee ng Kamara sa kanilang pagdinig kaugnay sa pagkalat ng peking impormasyon online. Ang ilang vlogger namang hindi nagpunta sa pagdinig, nagpetisyon sa Korte Suprema para pigilan ang komite na ipatawag sila sa hearing. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Unang pagdinig ito ng Tri-Committee ng Kamara na ang layunin ay tutukan ang matagal na raw problema ng pagkalat ng peking impormasyon online. Isa sa mga pinag-usapan sa pagdinig ang paninira sa bansa ng ilang social media account na nakabase sa Pilipinas pero konektado umano sa China. At ito po yung pinaka-latest, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Inihinga namin ang pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Ang tanong ni Tricom Co-Chairperson Representative Dan Fernandez. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Ang ilang vlogger, nagsabing nasa ibang bansa sila. I am referring to AKA Joe Divivri. Dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa kwat. Sayang kuryente sa'yo. Sa kanya. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Bibigyan siya ng show cause order, pati na ang ibang vlogger na hindi dumalo. Kabilang dyan ang abogado at dating Press Secretary Trixie Angeles na gusto raw ipadisbar ng Tricom. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Aminado ang DICT na nagkakaproblema sila sa paghahabol sa mga nagkakalat ng mali online. Hindi naman namin sinasabi na kokontrol din natin social media, but just to allow the law enforcement agencies to have more immediate power to react. We have a challenge in obtaining information and evidence kasi hindi po totoong identity minsan yung pinapost nila sa Facebook. Political trolls are not that brainwashed, uneducated, poor voters in rural areas. Some of them are from middle-class families and they see political trolling as just a side gig, a hustle to make ends meet. There are different kinds of workers and we need to hold accountable the people at the top, yung mga elites in advertising and PR industries. Mayroong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a journalist kasi, we adhere to the core values of journalism which are truthfulness, fairness. Dito ba sa social media vlogging, naniniwala kayo na kailangan natin lagyan ng code of conduct or at least man lang merong ethical standards? Dapat. Hiniling naman sa Korte Suprema ng ilang di sumipot sa House hearing kontra fake news na ipatigil ang anilay pagbabanta sa kanilang freedom of speech, gaya ng pamimilit sa kanilang pumunta sa hearing. Giit nila, hindi in aid of legislation ang hearing, kundi pagpapahiya sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Hiniling din nilang pigilin ang panukalang i-regulate ang social media na labag umano sa konstitusyon. Anila hindi naman sila dapat ihanay sa mga mamamahayag dahil hindi naman balita ang kanilang inilalabas, kundi opinyon. Ang abogadong pinapadisbar ng komite, handa raw sumagot. Pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing, itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. At tapusin na ito. Ang proposed legislation po, sinasabi nila, regulatory framework for social media. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.